Gusto niyo ba ng isang gala na puno ng kasaysayan at istorya? O kaya naman, food trip na pasok sa budget natin. Kung oo, ano pa hinihintay nyo? Samahan niyo kami dito sa Binondo Chinatown! At nandito na tayo sa ating unang destinasyon, ang Binondo Church. Halina't tuklasin ang makulay na kasaysayan at mga kwentong kaakit-akit na bumabalot dito. Hi guys! Andito kami ngayon sa Minor Basilica ng San Lorenzo Ruiz o mas kilala bilang Binondo Church. Ito ay pinangalan sa unang santo ng Pilipinas na si San Lorenzo Ruiz na may amang Chino at inang Pilipina. Nagsanay siya sa simbahan na ito at pagkatapos ay naging misyonaryo sa Japan, kung saan siya ipinako at pinatay dahil sa pagtangging ipakwil ang kanyang relihiyon. Alam niyo ba, sa simbahang ito nagpakasal ang bayani si Andres Bonifacio at kanyang asawa na si Gregoria de Jesus. Ang galing, di ba? Ang Binondo Church ay itinatag ng mga paring Dominikano upang magsilbi sa kanilang mga Chinese converts sa Kristyanismo. Ang orihinal na disenyo ng simbahang ito ay gawa ng isang Spanish architect na si Domingo de la Cruz Gonzalez. Ang kasalukuyang simbahan ay ang ika-6 na istruktura mula pa noong 1596. Dahil ang mga nakaraang gusali nito ay malubhang nasira dulot ng mga lindol, sunog at mga labanan dulot ng pananakop ng mga banyaga sa nakalipas na 4 na siglo. Pula para sa swerte, dilaw para sa kapalaran at syempre ginto. Ito ang mga kulay na nangingibabaw sa kalye ng Ongpin. Ang Ongpin Street ay kilala rin bilang jewelry capital of the Philippines. Sa kahabaan ng Ongpin, makikita ang iba't ibang tindahan ng alahas, pag-aari na pinapatakbo ng mga Chino sa Binondo. Hi! Kailan to kayo mahanap ang bingo ko? Anong bigo ka dyan, te? Wala yun dito. Alam nyo ba, sikat ang Binondo bilang isang filming location para sa mga iba't ibang pelikula at palabas sa telebisyon. Tulad ng Can't Buy Me Love na pinagbidahan ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa isa sa pinupuntahan sa Binondo, ang Filipino-Chinese Friendship Arc. Ito ay tinaguri ang pinakamalaking Chinatown Arc sa buong mundo. Pero bukod sa dalawang tampok na lugar na yan, meron pang nakatagong kayamanan ng Binondo. Wala ito sa kaliwa o kanan, dahil nasa ilalim ito ng Jones Bridge. Ang Pasig City Ferry Services ay isang proyekto ng MMDA na bumabaybay sa 13 estasyon mula Pinagbuhatan hanggang Escolta. Ito ay nagkokonekta sa mga lungsod ng Manila, Makati, Mandaluyong at Pasig. Ang serbisyong ito ay tumatakbo mula sa Lunes hanggang Sabado, simula 6 o'clock ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi. Sayang nga at hindi na namin nasubukang sumakay, pero napaka-interesante ng pakinabang ng Pasig River, no? Talaga namang nakakagutom ang pag-iikot sa Binondo, kaya dito kami pumunta sa isang sikat na kainan upang magtanghalian. Sikat ang Waying Restaurant dahil sa kanilang noodles, dim sum at iba't ibang patok na Chinese foods. Dumating na rin ang order namin. Ito ay isang wonton mami soup for 220 pesos at dim sum siomai for 120 pesos. Good for 2 na nga ito dahil malaki-laki din ang serving size nila. Let's try this one. Ano to? Parang ano lang siya. Steam. Oo, steam siomai. Dim sum. Ay, dim sum.
Siomai. Dim sum natin. Dim sum siomai. Taste test. Kamusta? Ano? Personally, I give the Wonton Mami an 8.5 over 10. Honestly, it reminds me ng wonton noodles dati ng Chowking. But I swear, I love the rich soup. And lalo na yung dumplings, that's my favorite. Sarap! And for their dim sum siomai, an instant 10 over 10. I'm telling you, it's nothing like I've ever tasted before. It's perfect talaga. Lasa yung buong meat and the best yung texture niya. For me naman, I'll give the Wonton Mami a perfect score of 10 out of 10. The flavors are truly satisfying, from the savory warm broth that suits the soul to the soft springy noodles that complement the dish beautifully. Syempre, hindi rin magpapatalo yung siomai dumplings. The texture is incredibly satisfying with every bite. Soft yet packed with flavorful meat that melts in your mouth. It's a perfect pairing that makes the whole experience unforgettable. So overall, 10 over 10 siya para sa akin. Hi, we're on our way to yung Binondo's famous Shanghai fried siopao. Siopao? Ay, oo, siopao. Next stop naman na aming pupuntahan ay ang iba't ibang pagkain along Ongpin Street, kagaya ng sikat na Shanghai fried siopao, 10 yen pancake at bicho. Natikman mo yung bicho? Yes. Sarap. Tapos umorder din kami ng uishi cake. Yes, uishi cake. It's yung sikat na 10 yen coin. You know it. May palaman ng cheese. Yun ang in-order na. Ay! Nutella! Di ba? Nutella, di ba? Sorry. Let's try. Wait! Chewy. Lambot. And lasa din yung chocolate. Nutella. Nutella siya. Nga lang, malamig na. Medyo soggy lang. Yung i-rate ko siya, I think, mga 8 over 10. I think same. Ikaw din. 8 over 10. Though yun nga, mas gusto ko orthopedic pa siya. Kasi, kanina pa namin ito binili. Pero masarap pa rin. Fried siya. Fried siopao. Yes. Actually, titest natin kung masarap pa rin siya kahit malamig. Let's see. Nahulog yung siopao. Yan! 1, 2, 3, go! Ayun, for the rating, anong masasabi mo? Actually, hindi ko siya in-expect na magiging more Mas nalalasa ako sa kanya yung vegetable niya instead yung hindi naman ako masyadong veggie person. So. Okay lang siya sa akin. And lasa mo yung pagka-Shanghai niya kasi Shanghai fried siopao nga siya. So, Pero rating ko, I would buy again kung pupunta ako ng Binondo, gano'n. Mga siya sa akin for me. 8.5 over 10. Ganun. Ikaw? 7. Okay. Siguro kasi din ako sanay. It's not my first time. Siguro common denominator sa mga nakain namin ngayon, yung meat sa loob. Like kanina sa siomai, di ba? Yes. Parang Grabe. masarap talaga yung nasa loob, like, yung feeling, yung pagkabuo ng meat. So parang exceptional siya dito sa Binondo. True. So okay siya for me. I think it's a Chinese thing. At syempre, dahil tapos na kumain, diretso na ulit sa galaan. Pero dahil nga kakakain lang, pass muna sa mahaba-habang adventure. Kaya naman nilibot muna namin ang eskolta at napadpad sa First United Building kung saan naraon ang Hub Make Lab. This is a place that allows artists and entrepreneurs to introduce, sell, and test run their products.
This is the perfect place kung gusto mong bumili ng souvenirs while also supporting local artists and craftsmen. Saan tayo? Sa Esconto Street. Yes. Tapos, libre daw siya. May freedom wall sila. So magpaparinig tayo. Pwede ka mag-paint eh, tapos pwede mag-ano. I can't believe El Hogar is still here. Diba when I left for the States, dinidemolish na to? Well, they already took out the grill works inside. Tanggal na rin yung staircase sa loob. Marami nang nawala. Parang pasal na lang yun. That's so sad. Where did they bring the architectural parts, kaya? No one knows. Nawalang parang bula. Lisa. What happened to us? What happened to us? Ha? Nag-amnesia ka ba? Seriously, what happened to us? We got lost, okay? Seriously? Yan ang sasabihin mo sa akin? Seriously, what? Just didn't work out. Di ba ikaw nagsabi sa akin? Message kita! Hindi ka nag-reply. Dead ka ba? Oo! I'm gonna just leave it there. We both have our own lives now. Moving on! Iyan ang pelikula na pinamagatang Tayo sa Huling Buwan ng Taon at tampok dito ang arkitektura ng El Hogar Building, isang nakatagong kagandahan na napag-iwanan na ng panahon. As what you have previously seen, the building in the background earlier is a hidden architectural gem in Escolta, Manila, namely the El Hogar Building. And fun fact, this building was a gift by Antonio Melian Pabilla to his wife, Margarita Zobel de Ayala. Ang sweet naman, no? Sweet nga. At nang medyo nagdilim na, pinuntahan naman namin ang Pasig River Esplanade sa kabilang dako ng Jones Bridge kung saan pwedeng bumili ng merienda at iba pang mga anik-anik kung gusto pa ng souvenirs. Mula dito, kitang-kita ang ganda ng Jones Bridge na iniilawan tuwing gabi. Nakapagpahinga na nga kami, oras na para sa last destination namin. At iyon ang Intramuros. Isa itong lugar na kilala dahil sa mala historical nitong ambience na very Instagrammable. Kaso, hindi rin natuloy ang aming paglalakad-lakad dito dahil sa mga nakasarang daan at lugar dahil may naabutan kaming shooting ng isang teleserye. Loko, may artista! Para naman sa aming last destination, bumisita kami sa Fort Santiago upang i-explore ang lugar na puno ng kwento at kasaysayan. Ngayong gabi, nandito tayo sa Fort Santiago, isa sa mga iconic landmarks sa Pilipinas na matatagpuan sa Intramuros, Manila. Tinayo ito noong 1571 at nagsilbing pananggalaban sa mga mananakop noong panahon ng mga Espanyol.